Gitna ng isang malawat at magandang kagubatan sa lugar ng Peñaranda, naninirahan ang isang tigre na kilala ng lahat ng hayop bilang mabangis at masama. Lagi siyang nag-iisa at sa tuwing maririg ng mga hayop ang kanyang malakas na ungol, agad sila nagtatago sa takot. Isang araw, habang nagpapahinga ang tigre sa lilim ng isang malaking puno, may 5 hayop na naglalakbay upang makahanap ng mga kain. Isang palaka, isang bibe, isang paru-paro, isang pusa at isang kuneho. Habang naglalakad sila, bigla nagsalita ang kuneho. Uy, tingnan nyo! May tigre doon sa ilalim ng puno. Huwag tayong lalapit, baka kainin tayo niyan. Ngunit ang paru-paro na laging mausisa ay lumipad palapit. Hindi naman siya ata mukhang galit, baka pagod lang siya. Paru-paro, bumalik ka dito. Delikado yan. Ngunit ang paru-paro na laging mausisa ay lumipad palapit. Ano naman kailangan niyo ng kausap? Lagi ko siyang nakikita mag-isa. Hindi nagtagal, nagpasya silang lumapit ng dahan-dahan. Nang maramdaman ng tigre ang kanilang presensya, bumukas ang kanyang mata. Anong ginagawa niyo rito? Hala, nagising siya. Takbo na! Habang ang ibang mga hayop ay tumakbo, naiwanan naman ang palaka upang may sabihin sa tigre. Pasensya na po, hindi namin sinasadya. Akala namin tulog ka pa. Wala kayong dapat ikatakot. Hindi ko kayo sasaktan. Nagkatinginan ang 5, hindi nila inaasahan ang ganoong kabait na tinig. Talaga po? Akala namin masama kayo. Marami na akong naririnig na ganyan. Siguro dahil ako'y malaki at may pangil. Iniisip ng lahat na ako ay masama, pero hindi lahat ng mabagsik ang itsura ay may masamang puso. Handang lumapit ang mga hayop at nagsimula silang magtanong-tanong. Matanong ko lang sa'yo, hindi ka ba nasasaktan tuwing natatakot sila sa'yo dahil akala nila masama ugali mo? Sanay na ako na sinasabihan ng masasakit na salita, kaya hindi ko na lang ito pinapansin. Gusto mo bang maglaro? Matagal na akong hindi naglalaro. Baka makalimutan ko pa kung paano. At doon, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Araw-araw ay naglalaro sila, nagtutulungan sa paghahanap ng pagkain, nagtatawanan at nagkukwentuhan habang dapit hapon. Minsan habang naglalaro sila sa tabi ng ilog, nadulas ang bibi at tinangay ng agos. Bibe, hawakan mo ako. Walang pag-aalinlangan, tumalon ang tigre sa tubig at sinagip ang bibe. Sa lakas ng kanyang katawan, ligtas niyang nailigtas ang kaibigan. Salamat, tigre. Akala ko'y katapusan ko na. Labis ang pasasalamat ng bibe. Hindi ko hahayaang mapahamak ang kaibigan ko. Mula noon, tuluyan nang nawala ang takot ng ibang hayop sa kanya. Ang tigre na dati nilang iniiwasan ay siya na ngayon tagapagtanggol at tunay na kaibigan. Sa bawat araw na lumipas, mas tumibay ang kanilang samahan at sa tuwing may bagong hayop na papasok sa kagubatan at matatakot sa tigre, sabay-sabay nilang sinasabi,
Huwag tayong agad humusga sa isang tao o nilalang batay lamang sa kanyang panlabas na anyo. Ang tunay na kabutihan ay nasa puso, hindi sa panlabas na anyo. Dito na nagtatapos ang aming kwento. Salamat sa pakikinig.